through a destiny helper. Divine blessing through destiny helper. Naniniwala po ba kayo na gusto kang pagpalain ng Panginoon, pero may mga tatawagin ng Diyos ng mga tao para doon padadaanin? Amen po? Okay, basahin po natin sa isang account sa 2 King kung paano po ang mga ordinaryong tao ginamit sa mga ibang tao para makamtan nila ang kanilang pagpapala. Okay po. Sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 8. Tagalog po ang aking babasahin, at kung mapapalitan ng Tagalog ng multimedia natin yan, verse 1 to 8. Alright. Sabi po rito, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nangangalang Naaman. Sabihin nyo nga po, Naaman. Yan ang kanyang pangalan. Ano po? Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit. May sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak at napagagalingin siya noon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israel. Sinabi naman ng hari, sige pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta naman si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala din niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi ng sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Propeta Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntay ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Pasama ang kanilang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman at sinabi, akala ko na may pasasalubungan ng niya ako at patatayo sa harap ko at tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y gagaling. At bakit hindi ba mas maganda ang ilog sa Damasco tulad sa Abana at sa Parpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo? Ang arte, no? Para gumaling. Ang arte maligo, no? Verse 13, ngunit lumapit sa kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinagugas lang kayo para luminis? Kaya't pumunta si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng pinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis. Wow! Ang kanyang balat, tulad ng kutis bata. Wow. Saan kaya ito, no? Pagpalain ng Panginoon pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po'y makakaupo. Salamat sa Diyos. Ganda po ng title ng topic natin. Divine blessing through a destiny helper. Alam niyo po, bago tayo lumitaw sa mundong ito, katakot-takot na tulong o ayuda ng inabot natin. Alam niyo, hindi pwede ang salitang no man is an island.
na walang tao, o isa pang kasabihan na lagi kong binabanggit, walang tao na mas mataas kaysa payo. Ibig sabihin, lahat po ng bagay, dapat makita po natin na tayo ay tinutulungan lamang at tayo ay may trabaho rin na tumulong sa iba. May mga tao pong nag-reshape ng atin pong pagkatao. Akala niyo po ba yung mga mababait lang ang naghubog ng karakter natin? Hindi po. Mas labang ang mga taong nakasakit sa atin na humubog ng karakter po natin. Ibig sabihin, natutunan mong mahalin ang kaaway, natutunan mong patawarin yung taong hirap na hirap kang patawarin. Natutunan mong magbigay kahit ikaw ay hirap na hirap magbigay. So itong mga taong ito, siya po yung humubog ng karakter po natin. Hindi lamang po yan, makikita mo yan, umiikot yan sa mga kaibigan mo, pamilya mo, kapitbahay, at maging sa kaaway mo. So lahat po yan ay pinadala ng Diyos para hubugin ka kung sino ka ngayon. So it is a divine blessing. Akala nyo ba ang pagsubok ay problema? Hindi po. Hindi po problema ang pagsubok. Bagkat ito ay examination mo lamang para i-level up ka ng Panginoon. Niloob ng Diyos na magkasakit si Sister Renalyn para lang madala niya ang kanyang asawa dito kasi matagal na nating niyayaya ang kanyang asawa. Pero kung alam niya na yun lang ang kabayaran at alam niya ang pagagalingin siya ng Lord, so be it. Di po ba? So, parang sa dami ng mga pagdadaanan po natin, tama yung sinasabi ng Biblia ngayon, all things work together for good to those who love God. Pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kahit yung pagsubok mo sa sobrang galing ng Diyos ay kaya niyang gawing blessing para sa iyo. Naniniwala ka ba na kahit ang pinakakuripot mong kaibigan ay magiging galante dahil katabi ka ngayon? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ikaw yun. Buti na lakas ng loob ko magsasalita ng ganito. Alam nyo, sa amin sa Bible School, napaka-seryoso ng mga teacher namin. Ayaw nilang magpapapalakpak ka kasi parang pinipilit mo yung mga tao pumalakpak. O ayaw nilang magsabi ka ng amen kasi yung mga tao, magsasabi naman yan ng amen kahit hindi mo sabihin. Kasi sa atin, nasanay tayo palakpakan, nasanay tayo mag-amen. Pero sila ayaw nila parang hindi raw siya makatao na pinipersuade natin yung mga tao sa isang bagay. Sabi ko, hindi. Nakipag-discussion ako sa professor ko. Sabi ko, kaya lang naman sinasabi, out of the abundance of the heart speaks. Kasi kung masaya ka, alangang hindi mo ma-share yung kagalakan mo. Di ba? Yung mga nasa liga nga, nasa basketball, sabi ko, bakit sila pumapalakpak at bakit sila naghihiyawan? Dahil lang ba? Kundi gusto nilang i-cheer, gusto nilang bigyan ng gana yung kanilang team. So the very same thing din sa atin. Bakit tayo nag-amen, madalas hallelujah, praise the Lord? Natural po yun kasi we are a blessing. Amen po ba? So dapat hindi po tayo na-withhold pagdating po sa mga bagay na yan. Kaya palayain natin. Pag dito sa church, wag yung, parang pilit na pilit, chinachani pa yung amen para lumitaw. Dito po sa church, whenever you hear a message, pag para sa'yo, wag magturo kasi sa'yo yon. Amen. Tatlo na lang yung nag-amen. Okay po. Divine blessing through a destiny helper. Alam niyo ba na may mga taong naka-assign sa'yo para marating mo ang destiny mo? Yes, sa Bible po, nandyan silang lahat. At nagulat ako nung nagde-devotion ako, hindi naman sila yung topic ko eh. So nakita ko tong buhay ni Naaman. Sino ba yung dalagita na binanggit doon na bihag nga lang yon? Binihag yon nito nila Naaman. At pagkatapos itong sila Naaman na kung saan ay magaling, kumpleto sa lahat ng bagay,
he's a captain of the army. Kapitan siya ng kasundaluhan. Magaling, sabing ganon, at mahusay na kapitan. Pero sa isang banda, meron siyang sakit na ketong. At yung ketong na ito, mga kapatid, sa kabila ng kanyang katagumpayan, ito yung parang nagpapahina rin ng kanyang loob. Pero came to the rescue, may isang babae na nangatulong dito sa asawa ni Naaman. At all of the sudden, biglang nagsuggest, maaari niyo po bang papuntahin ng inyong asawa sa Syria, sa Syria, na taga-Syria, no? Sabi niya, papuntahin mo roon, nang sa ganon, siya po ay pagalingin kasi may propeta dun sa amin sa Israel na nagpapagaling ng karamdaman. Okay po? So, nang marinig ito ni Naaman, pinagpaalam niya sa hari. Sabi niya, mahal na hari, pupunta po ako doon. So, meron daw doon propeta na ang pangalan na Eliseo na magpapagaling ng aking karamdaman. So, pumayag yung hari at pagkatapos gumawa ng sulat, pinadala sa hari ng Israel ang sulat na yon at sinabi ka, yung hari ng Israel, nagalit pa nga eh. Bakit pinapunta? Binibigyan niya ba ako ng dahilan para magdigma kami? So, ang sungit ng hari ng Israel, ano? So, ang nangyari, nagpunit ng damit. Tapos biglang, nang malaman ni Eliseo na nagpunit ng damit, itong hari ng Israel, dahil parang padalan mo ng may ketong. Tama ba? Nakita nyo? Madalas kasi, pag dadalaw ka sa hari, ang dala mo ginto pilak. Ito ang dala ketong. Nagalit yung hari at gusto yata ng digmaan, parang hinahamon siya. Narinig ng lingkod ng Diyos. No? Narinig ng isang born again. Sabi nga, huwag niyo pong pigilan. Papuntahin niyo sa akin nang malaman nilang lahat na may propeta sa bayan ng Israel. Amen po? So, ang ginawa, pumunta, pinasundo, at pumunta naman si Naaman dito kay Propeta Eliseo. At pagkatapos, isa lang advice ni Eliseo. Nag-advice kagad. Sabing ganon, pumunta ka sa Ilog Jordan at makapito kang beses na lumublob doon at babalik ang iyong balat. Okay? So, ikaw ay gagaling. So, nagalit. Ang sungit din ito ni Naaman, no? Nagsungit na rin. So talagang minsan, aagawin talaga ng kaaway yung dahil sa mga pagsusungit, yung dapat deserving mo eh. So nagsungit si Naaman, mas maganda pa ba yung ilog nyo sa ilog namin? Aba, maarte. Di po ba? Ba't ako maliligo dyan? Saan tayo magsiswimming? Dyan tayo sa Pasong Saging. Wala bang mas magandang swimming pool dyan? Di ba? Minsan ganyan, naarte na pa. Tapos, buti na lang may alalay na naman. Buti na lang may mga alalay para matupad ang dapat mangyari. Sabi ng mga alalay ni Naaman, sabi niya gano'n, boss, kung may pagagawa siyang mas maigpit pa doon, di ba gagawin nyo? Nakapag-isip-isip si Naaman. O nga, no? So, ang nangyari, bumalik si Naaman at lumublob sa Ilog Jordan. At nung paglublob sa Ilog Jordan, mga kapatid, 7 beses, bumalik yung kanyang kutis malasutla na parang bata. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, gusto mo bang bumalik yung baby face? Nakatangian yan? Hindi pa baby face, kundi baby face. Ano ang sikreto? Sabihin mo sa kanya rin, sumunod. So, ano nangyari? Sumunod si Naaman at naglublob ng 7 beses at bumalik yung kanyang kutis. At eto nangyari, mga kapatid. So, binalikan niya si Eliseo. Sinusubukan niyang bayaran si Eliseo ng daladala nila. Si Eliseo, hindi nagpapabayad. Wag na ho, sa inyo na yung balik niyo. So, ang nangyari naman, eto na naman, may mga, kahit si propetang si Eliseo, may mga kasamang propetang iba na nanghinayang.
Kung babasahin niyo po dire-diretso yan, ang buong chapter 5, nang hinayang at pagkatapos, hindi alam ni Eliseo, humabol yung dalawang propeta. At tumubabol yung dalawang propeta, nagsinungaling. Pinasasabi po ng propeta na pagpalain niyo po ang dalawang propetang ito. So, si Naaman, dahil tuwan-tuwa na magbigay, hindi naman sinabi talaga ni Eliseo yun. So, ang nangyari, tuwang-tuwa si Naaman, binigyan ng pilak at binigyan ng 10 damit na susuotin. Itong kanyang mga propeta. Okay? Ang nangyari, hindi alam ni Eliseo yun. Ang nangyari sa dalawang propeta, yung ketong ni Naaman ay napunta sa dalawang propeta. Ano ang susi ron? Pagsisinungaling. Okay po? Now, mabilis lang po ako. Meron lamang po ako 8 puntos. Kasi anong oras na ako papasok? Kasi pag lumampas ako ng alas 11, sinisingil na ako ng marami na. Tagal naman ng pastor, nagsasaing pa kami. Okay po. So, mabilis lamang po ito. Una. Excited na po. There are a destiny helper. Hindi kailangan magaling. May mga destiny helper tayo. Minsan ordinaryo lang. Minsan julalay nga lang. Minsan mga alalay lang. Minsan mga ordinaryo. Alam niyo ba, minsan kahit ang anak ninyo pwedeng mga destiny helper? Di ba? Naalala niyo madalas kong kinikwento dahil nakatingin ako kay GJ kanina. Naalala ko tuloy yung kwentong to. Di ba? Alam to nila Louie na may prayer cell tayo dati doon sa Block 21. Yung nakataas tapos doon ka magpe-pray. Doon yung mga intercessor. Pasensya na po ka talaga gagawin po namin yon para may mga intercessor naman tayo na naka-assign talaga para mag-pray. Okay po? Yan dyan sa pangunguna ni Sister Loida. Now, meron doon, prayer room, nung nandun ako sa prayer cell na yon, nangangayaw na ako, ayoko na magpastor. Ayoko na. Kasi ang hirap. Diba? Magkakalabgip ako ng 150, tapos madarat na ako ng sulat, nangungutang ng pambiling bigas. Yung 150, mahahati ko pa yon dahil maghahati kami sa bigas. Nangyari po sa amin yun noon. Talagang napakahirap na gusto ko magkatrabaho at balik na lang yung aking trabaho. Pero nung nangangayaw na ako, iyak ako ng iyak. Doon lang ako, hagulgul. Lord, gusto ko lang umalis. Ayoko na. Tapos pumasok si GJ. He was about mga 3 years old, 4 years old. Pumasok sa loob ng prayer cell. Siga pa naman yan eh. Ay nakasara. Tapos pasok doon. Tapos sumupo sa tabi ko. May dalang laruan. May nakatingin sa akin. Tapos sinisilip yung mukha ko. Ay, nakapikit ako. Ayoko ng distraction. Siyempre, moment ko na yun eh. Alam mo, pag nagmo-moment ka, gusto mo, umiyak lang talaga gawin mo. Ang ginawa ni GJ, nakapikit ako. Ginaganon yung mata ko. Hindi ko naman siya masaway kasi tagilid naman ako. Habol-habol naman siya. Tapos maya-maya, tinabihan niya ako. Tapos bigla siya kumantang, "The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and iwas ako dahil ayoko. Diba? Nagbo-moment ka ako eh. Nangangayaw na ako eh. Tapos siya naman, lalong sinisigaw kasi Sunday schooler siya. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus. Talaga hindi ako tinantanan. Tapos nung bandang huli, nung binanggit niyang, wonderful love. Di ba may action pa yun? Wonderful love. Biglang yung dulong sentence na yun, mga kapatid, gumuhit na struck. Para akong tinamaan ng kidlat na lalo akong umiyak. Hindi na dahil iyak na nagpapaalam, kundi iyak na nagsusorry sa Panginoon. Bakit ko ba ito ginagawa? Hindi ba kaya ng Diyos mag-supply sa aming pangangailangan? Di ba kaya ng Diyos ayusin ang church? Di ba kaya magbigay ng Diyos ng mga manggagawa sa ubasan niya? And then, everything changed at that point in time. Nagbago po ang lahat. Minsan, ang mga bata gagamitin sa atin. Minsan, yung mga taong ordinaryo gagamitin sa atin. Just to reshape and fulfill your destiny.
Amen po. Ako personally, I thank Pastor Ramon. Dahil may karakter siya na wala ako at yung karakter niya humuhubog sa akin. Kasi minsan complacent po ako eh. Pero pag andyan na siya, kayo naman nakakaramdam din nga. Pag andyan si Pastor Ramon, ako, babait na lahat. Yung mga upo ninyo, talaga namang, hallelujah. Walang palabas-labas. Sabi nga ni Pastor, pag tumatayo siya dito, parang babait ng mga taga San Jose, no? Walang umiimik. Hindi, Pastor, oriented na yung mga yon. Naganyan ka, sip. Yan lang yan. Yeah? Si Kim, di na malaman kung anong gagawin, kung anong iaalok, tubig, kape, Milo. Di ba? So, mga kapatid, I thank Pastor Ramon. Yung kanyang strictness, yung kanyang strength, kahit may weaknesses nagiging blessing po sa akin. Now, bibigay ko po sa inyo ang mga destiny builder natin o helper sa buhay po nating lahat. Okay? Now, nagkaroon ng divinely prepared assignment sa buhay nating lahat. Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Naku, pagpasalamat niyo itong mga tao ito. Number 1, ano ang mga category ng destiny helper? Identify natin. Na? Upang sa ganon, maiposisyon natin ang ating mga sarili strategically to get the best out of them. Ayan. Alam nyo, may mga magre-reshape ng buhay nyo, ang dapat gawin natin, ma-maximize natin yun. Huwag natin siyang itaboy. Kita nyo ito si Naaman, taboy ng taboy, nagsusungit pa eh. Ang arte mo, ikaw na nga may sakit eh. Pero buti na lang yung mga katulong, yung mga katuwang, yung mga alalay, pursigido sa gustong ipagawa ng Diyos. Amen po? Okay, number 1. Ang tawag ko dyan ay connectors. Mga connectors. Sila yung mga taong connect ng connect. Hindi sila yung mga correctors, kundi connect ng connect. Walang ginawa kundi itulak ka. Sino rito yung mga bata na nauumay na sa sinasabi ng mag-aral kang maigi, pumasok ka, magbugas. Yung talagang bingi ka na. Sila yung connect ng connect. O ganito ang desisyon. Pag naganap ka ng boyfriend, di ba? Dapat hanapin mo yung nagde-devotion. Nako, paano kaya yun? Yung mga nanliligaw dito pag wala kang devotion, Kaya nga, connectors. Connectors. These are the people that have been connecting and contacting that are critical to your destiny fulfillment. Okay? Yung talatang binasa natin, importante ba yung babaeng alipin? Para kay Naaman, magaling siya, mayaman siya, may posisyon na, titulado siya, pero may sakit siya. Wala sa isip niya na yung babatang yun ay makakatulong sa kanya unless otherwise yung bata ay nag-offer at ikinokonek lang siya. Hindi yung batang nagpagaling. Kinokonek siya, nagsusumbong siya. Doon sa amin, meron kaming poging pastor na pag nagpipreach si pastor, parang ako topic. Ay, hirap ng kalalagayan ko minsan. No? Parang, pastor, ako yung topic mo. Nag-inquire ka ba ng mga tao? Sabi ko, wala. Hindi. So maganda na nararamdaman natin yung mga ganitong bagay. So yung babae na alipin, nagkusang loob siya. Doon po sa amin bayan, may propeta po. Papuntahin niyo po si Naaman at gagaling siya doon. How confident itong connectors na ito na ang kanyang sinasabi ay magkakatotoo? Amen po ba? Kaya minsan dapat ganito rin tayo, connector. Alam mo kapatid, mag-church ka. Magbabago buhay mo. Alam mo kapatid, magsimba ka na mula ngayon at hindi lang ka pagagalingin, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Connector. Tingnan mo nga yung katabi, sabi mo sa kanya, connector. Parang charger yan. Pag walang charger, aligaga ka na dahil, nako, lobat na. Saan charger ko? Diba? Paging may charger. Saan na ba yung charger ko?
kailangan ng connector. Diba? So sila yung mga tao, katulad ng slave girl na yun. There is a strong connection between your character and the opportunities that you will be exposed to in life. So, alam nyo, minsan, kahit siguro, itong babaeng ito, no? Yung kahit ang sungit, kasi sinaaman masungit po siya. Alam niyo yung mga militar, tapos yung mga stricto yan eh, di ba? Ang asawa ni Nanay Anita ay ex-police na hepe. So, Nanay Anita natin, tatay ni Sister Perly. Talagang pag yun, napaka-stricto nun sa mga bagay-bagay. Etong babae, di ba? Kahit siguro nakakaranas siya ng ka-strictuhan ni Naaman, pero yung babae, yung batang babae, hindi hadlang sa kanya yung hindi magandang ugali. Ang para sa kanya, matupad yung kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Pag to si Naaman pinagaling, tatawag ito sa Diyos at ang kanyang buong sambayanan. Amen po ba? Di ba, ang ganda ng ganon? Naawa ka sa kaibigan mo kahit hindi maganda ugal. Pag ito na born again, hindi lang to magbabago buong pamilya niya. Amen. So, connector po. Buti na lang may batang babae na gano'n na handang and willing to sacrifice yung kanyang kahihiyan, madala lang sa Panginoon. Itong tahanan ni Naaman. At the nearest person para madala niya at maakay niya, si Naaman ay yung asawa ni Naaman. Galing ng strategy ng bata. Hindi niya dinirekta si Naaman, kundi yung kahinaan ni Naaman, yun yung kanyang nilapitan. Sino yun? Ang misis ni Naaman. Kaya ang mga kahinaan naming mga lalaki ay ang misis namin. Pag sinabi ng misis namin, sit. Sit lang kami. Diba? Pag sinabi ng misis namin, mag-igib ka. Igib kami. Diba? Tama po ba? Amen ba? Kasi talagang may mga strict policies ang Biruin mo to, kapitan na to hindi umubra sa misis niya. Amen? Anong ginawa ni Naaman? Gumawa ng paraan kagad para mapangyari yung pinagagawa ng Diyos. So anong dahilan? The connector na expose yung life ni Naaman sa Panginoon because of this one person. This one little girl, a connector. Alam niyo po ba tayong lahat ay connector? Na nakikita si Lord sa atin, na kapag sinabi natin, mapangyayari yon at pwedeng mangyari, lahat tayo ay connector. Number 2, mabilis lang. Role model and mentors. Role model and mentors. Ito yung mga tao na walang ginawa kundi magturo, magpayo, mag-suggest sa buhay po natin. Sometimes, ina-avoid po natin ito. Alam niyo, sabi ko nga po kanina, no one is above counsel. Walang tao mas mataas sa payo. Lahat po tayo kailangan makinig ng payo. Especially mga kabataan sa ngayon. Dapat marunong kayong makinig sa payo. Huwag kayong aalagwa dahil ito gusto nyo. May mga prinsipyo sa buhay na dapat masunod at hindi pwedeng uubra yung sarili nating prinsipyo. Halimbawa, ang motor, aandar yan dahil gasolina. Gusto mo ilagay juice o kaya milk tea. Hindi, yan ang gusto ko eh. Sige, ilagay mo yung milk tea sa motor. Tingnan mo kung aandar yan. Pinipilit mo ang sangba. Hindi talagang, Pastor, mahal na mahal ko siya, mag-aasawa na ako, hindi ko na siya pakakawalan. Diyos ko po, nag-asawa ng maaga sa bahay, tumira. Yung kwarto, hinati. Nag-asawa yung pangalawa, hinati sa ikatlong hati. Nag-asawa yung katlo, hinati sa apat na hati. Nag-asawa si bunso, hinati sa apat at yung mag-asawang tatay at nanay sa labas na lang natutulog. Andyan pa ba kayo mga nanay? Hati-hati. Walang iwanan. Marami yatang tinatamaan. Pero alam nyo,
Sa amin, sa Makati, sa South Avenue, Makati, ang saya namin kasi magkakamag-anak. Lalo na pag-election, yung pag sama-sama. Kasi yung ayuda talagang hinahatid. Sa Makati, hinahatid kasi yung ayuda doon. Hindi pinipilahan doon. Hindi ka pipila ron. Pag mga senior citizen, pinadadala sa ATM. Nakaranas kami noon. So, ang saya namin, piyesta lagi ron. Paborito kami ng mga politiko. Kaso, ang tagal na nang nakatira ron, walang umuunlad. Kasi yung bahay, palit ng palit, pahati ng pahati. Ganun kapiraso lang na siguro 2 metro sa kada 2 metro bahay na yon. Ganun nagsisiksikan kami. Diba? Pag nagsahin ka, amoy mantika yung buong kwarto mo. Nung binenta ng lola ko, walang nagawa ang lahat. Naghiwa-hiwalay. Naghiwa-hiwalay. Ngayon, yung mga kamag-anak ko, kanya-kanyang bahay, lalaki ng mga bahay ngayon. Minsan, kailangan pag-iwahiwalayin mo para magsumikap at makita yung pangangailangan ng pagsusumikap. Nakuha niyo ba yung punto ko? Dapat ang bahay pinagssusumikapan kapag ikaw ay nag-asawa na. Naku, yan, ba't pastor, binabanggit mo yan? Sino magko-correct sa atin? Yung kapitan? Hindi po. Magandang narinig na natin ito. Amen? Ipako niyo ako sa krus kung mali ako. Pero, tama lang. Sabi ko, pinagsusumikapan. I don't mean na palayasin niyo kagad yung anak niyo sa bahay. So, mga kapatid, being a mentor or role model, kasi, the best you can get to a person, alam niyo kung ano? Your relationship with them. Kapag maayos ang relasyon mo sa mga tao, mas malaki ang pakinabang mo para i-reshape ka. Diba? Pag mahal mo ang tao, tatanggapin mo yung correction niya. Hindi lang yung correction mo. Kasi ang tawag sa kanila ay mga model and mentors in life. Siyempre, alam mo naman kung tama o mali. Pero kung tama rin naman yung kanilang sinasabi, bakit hindi mo tanggapin? Sino rin nakarinig na mula sa mga tagalabas at sinasabing, di ba born again kayo? Di ba ang sakit? Nakitaan kayo ng mga faults because and yet we are born again. Minsan masakit eh. Pero tanggapin natin kung talagang nakita. Alam nyo ba ako, may mga taong nasasaktan because of a pastor? Pero pag nakausap ko yung taong yon, sinisigurado ko na mag-sorry ako sa kanya. Kung na-hurt ka ng isang pastor, as a pastor, humingi ako ng sorry sa'yo. May isang sinabihan ako niyan, umiyak ng umiyak. Kasi sobra siyang nasaktan ng pastor. Kasi yun ang pinakamahirap pag ang pastor nakasakit na sa'yo. Iba naman yung mga tampuan, ano po. So, sinisigurado ko po, mag-sorry ako sa kanya. Diba? So, nai-healed po yung mga wound hearts. Hindi man yung taong kinasasaktan. But pag narinig niya yun, then the Holy Spirit will work on them at nare-relieve po sila sa sakit na yun. Okay? The best relation you may have is the best opportunities na meron ka sa kanila. Yung faithfulness at submission in the relationship, napakalaking factor po niyan. Diba? Halimbawa, si Joshua at saka si Moses. Naalala siya nakabasa nito. Si Moses nananalangin tapos nangalay na. Habang nakataas ang kamay. Hindi niya sinaway si Joshua na umakyat si Joshua at Aaron at pagkatapos alalayan yung kamay ni Moses. Di ba? Hindi niya sinaway kasi mga makakatulong yan eh. Si Joshua sa si Moses, isa po yan. Sino ba yung mga tao na nasa Bible na nababanggit? Si Elijah sa si Elisha. Di ba? Etong si Elisha, kay Elijah kasi mga kapatid, parang si Elisha, Eliseo ay Elisha, madalas nagdududa yan. Buti na lang si Elijah, very firm sa kanyang pananampalataya. So nakatulong ba minsan yung mga connection ng dalawa? Yes, nakakatulong. Si Timothy and Paul.
Si Paul laging nagko-correct kay Timothy, huwag mong hayaan na paintulutan na hamakin ka dahil sa iyong mga kabataan, sa pagiging kabataan. So, tinatanggap ni Timothy yung advice. Sino ba itong matanda na to na nagpapayo sa akin? Eto uso ngayon. Diba? Pwede kang makisama, pero hindi ka dapat nakikisama. Amen? Aanin mo yung kasikatan sa mundong ito kung ang pangalan mo naman sa langit ay wala. Di mas uunahin mo na yung pangalan mo sa langit kaysa sa kasikatan ng mundong ito. Kasi kasikatan, saglit lang eh. Di ba? Sikat ka ngayon, dami mong views. Nako, kinain ng meta yung ano mo, patay. Balik ka ulit to zero. Ang yaman-yaman, dami mong ano, ngayon nagtitinda ka na lang ng bagoong. Di ba? So, anin mo yung ganong kasikatan? Kaya dapat, mga kapatid, role models in life, dapat may mga taong tinitignan kayo na modelo sa buhay. Amen po? Ako, paborito ko si Pastor Ron pagdating sa mga intuition, sa kanyang mga line of thinking. Kapag madalas sa kasi ko, umuupo ko sa tabi niya. Pag nagka-counsel yan, nakikinig ako. Paano siya nagpapayo? Paano niya hinahandle yung mga detractors? Paano siya, yung patience niya? So all this, kaila Pastor Nap, lalo sa mga tandang pastor, nakikinig ako. Kaya naman, some of my decisions come from my inspiration to them. Kaya dapat may mga ganun. May mga ini-imitate kayo, may kinokopya kayo, hindi man kopyang-kopya, meron kayong sinusunod. Amen po, huwag tayong magsasarili kagad kung hindi nyo pa alam magmaneho. Huwag mong subukang magmaneho, mababangga ka. Watch and learn. Pag natuto ko mag-drive, kasi si Jer, pag nagda-drive, di ba sa unahan ako lagi, magkatabi kami, hindi niya alam, kinokopyahan ko na siya. At kung kokopyahan ko siya, ginagalingan ko yung pangungopya. Alam nyo sa buhay na ito, minsan mangungopya ka na rin lang, galingan mo na yung pangungopya. Amen. Hindi ka na nga magaling sa math, hindi ka pa kilala ng teacher mo. Sa ano na lang yung grade na para sa'yo? Iba yung kilala ka ni ma'am. Ay, may mga teacher tayo dito. Diba, pag kilala ka ni ma'am, sasagi sa isip niya, minsan, sige, pasang-awa na nga to kasi kilala. Hindi nga siya magaling sa math, pero matulungin siya. Maasahan, nautusan. Diba? Tapos, makulit, matanong. Diba? Minsan, magbibigyan ka ng... Kasi, alam nyo, minsan sinasabihan nga mga... Nagagalit yung principal. Sa mga performance, hindi ng mga guro, hindi ng mga estudyante, sometimes sa mga guro. Dahil pag bagsak ng bagsak ng mga estudyante, magre-reflect yan sa mga passers ng school. Kapag may certain na accounts, tapos nakita maraming mga nagfe-fail, hindi na yan yung estudyante tinitignan, kundi yung teacher na titignan dyan. Why is it so? Siguro yung strategy mo on how you teach. Diba? So, minsan, dapat titingin tayo sa mga taong may kahusayan at i-imitate natin yung kahusayan, hindi yung mga failures nila. Amen po! Kaya maganda, alam ba, kung may magandang katangian niyang katabi mo, sabihin mo nga sa kanya, kapatid, pakopya naman minsan. Yung mga kuripot, tumabi ka sa mga galante. Yung mga galante, sobrang galante, tumabi ka rin sa mga kuripot. Amen po? Yung mga sobrang sipag, tumabi ka naman sa mga pa-chill-chill lang sa buhay. Yung mga iyakin, tumabi ka naman sa patawa-tawa lang sa buhay. Life is fair. Amen? Kung lagi kayo nag-aaway ng asawa, subukan mo naman makipagbati kahit di kayo nag-aaway. Paano yun, Pastor? Di, maganda yung sweetness comes from spontaneous. Yung biglang naglalaming, yung naglalaming, tulog na tayo. Sarap naman mga ganong pakiram ng mga lalaki, di ba? Mga sweet fragrance of aroma sa panig. Tulog na tayo. Sige, tulog na tayo. Saan tayo tutulog? Diyan ka sa sopa. Doon ako sa kwarto. Walay pa rin.
Yung i-surprise mo, mga lalaki, di ba? Parang tatamaan ako rito. Magbigay kayo naman ng flower o bouquet of flowers sa misis mo. Anong okasyon? Wala. Gusto ko lang bigyan ka ng mga bulaklak. Sasabihin naman ng asawa, kas na lang, wala rin ka lambing-lambing ang asawa. Pastor, alam mo naman yung panahon ngayon. Bakit ka nakikiuso sa panahon? Gumawa ka ng bagong panahon. Gumawa ka ng panahon. Amen. Kaya dapat alam nyo, pag tumatanda, dapat mas sweet tayo sa isa't isa. Araw yung sa akin, tingin sa pastor, huwag yung pag-usapan natin. Tigang na yung aking asawa. Doy, wala nang yun. Dati, amoy Paco-Rabanne. Amoy Forest Interlude. Ngayon mo, amoy katingko na pastor. Amoy katingko na. Ano ka naman tatabi? Yeah. Kaya, alam nyo, ano na lang yon, given na talagang nagkakaide, hindi magkatingko ka rin, para tabla lang. So, mga kapatid, mentors, role models in your life. Kaya ako, di ba, ako pinopromote ko to. Nag-a-approve ako kagad kapag nakikita ko ang mag-asawa nagde-date. Ngayon, maganda undas mag-date kayo mag-asawa. Undas, basta. Bakit? Love is sweeter. Kasi pag nakita mong may petsa at may hangganan, kapanganakan, hangganan, hindi mo ba naman mahalin ang mister mo? Kailan mo mamahalin kapag yung wala na, nakamalapid na at pagkatapos, mahal na mahal kita, eto ang bulaklak siya. Ba't nung buhay hindi mo binibigyan? Hindi mo nga mabanggit na mahal mo siya. Kaya ganun din sa mga magulang. Pag may namatay na magulang, ba't di mo kami sinama? Gusto mo? Nung buhay, hindi mo nga niyayakap, nilalampas-lampasan mo lang Hindi ka nga nagpapaalam sa magulang mo kung saan ka pupunta. Tapos pagpatay na, kung mayayakap lang kita, yakapin mo, hukayin mo ron. Kaya, ang love, yung love natin, na ina-exercise, it is for earth use only. Kasi pag nasa piling na tayo ng Panginoon, hindi na labang iiral sa atin. Kundi yung sovereignty ni God, yung kahanga-hanga niyang katangian, at yung pagkilala at pagsamba natin, yun po yung mararamdaman na natin. So, ang pagmamahal, yung dispense ng pagmamahal po natin, ginagamit po yan ngayon. Amen? Kaya sinabi ng love your neighbors as you love yourself. Dalawa pa lang ako. Ikatlo. Sponsors. Tinitignan. Pwede no? Nakakatulong to mga taong to. Yung mga sponsor. Yung mga taong tumutulong sa'yo. Yung mga taong nagsusupply sa'yo. Yung mga taong nanlilibre sa'yo. Appreciate mo sila. Alam nyo na napakagandang makilala po natin na itong mga taong ito is, makinig po kayo sa akin sasabihin, was ordained by God to fund your dreams. Ordained by God to give funds to your dreams. May mga tao, hindi man ganon kalaki yung kanilang naiaambag, pero papunta yon sa mga pangarap mo. Amen po. Yung mga nagbibigay sa'yo ng ilang kilong bigas, yung nagbibigay sa'yo ng pera, di ba? So, they are ordained by God to fulfill your dreams in a whole or in parts. In whole or in parts. So, nagiging bahagi sila at instrumento sila para mapuluan yung kabuuan ng pangarap meron ka. Amen po. Diba? So, sila yung mga tao, ang tawag sa kanila sponsors, they may function as one of occasionally
or a regular support in your life. Kahit paminsan-minsan. Kahit minsan regular yung mga tao, na people are supporting you. Tama yung sinasabi ni Chinkitan eh. Mga anak, importante lang ako sasabihin. Mga kabataan, ang the best na panahon para mag-ipon ay during nakatira ka pa sa bahay mo. Bahay ninyo. In an expense of your parents. That's the best season to save. Makakapag-save ka. Bakit? Hindi mo pinoproblema food, shelter, clothes. Binibigyan ka pa ng allowance on a regular basis. So, dapat ngayon pa lang, maging ipunaryo ka. Andyan ba kayo mga kabataan? Tingin kayo sa akin, andyan ba kayo mga kabataan? Huwag mo ubos biyaya. Pag nagkapera, milk tea rito, milk tea doon, milk tea bukas, milk tea kahapon. Pag sinugatan ka, milk tea nalalabas eh. So, dapat, nag-iipon-ipon din. Ipon-ipon pag may time. Iba yung naglalakad ka sa SM San Pedro na may laman ng bulsa mo. Ayan ba kayo? Iba yung naglalakad ka sa SM San Pedro at pagkatapos walang laman ang bulsa mo. Gutom na gutom ka. Biruin mo, nagtataka ka, bakit lahat ng mga pagkain doon, nagluluto, tapos ang blower, pinalalabas? Para maamoy nilang lahat. Bakit ang Belgian waffle? Mga kabataan, nandiyan kayo, nakaka-relate ako. Nasa second floor ka, amoy mo na, pagbababa ka ng escalator, amoy mo na yung Belgian waffle. Sadya talagang nilagyan ng langis ng nyog. Dahil kapag ang langis ng nyog ay nasunog, kakalat yung aroma niyan. Diba? Amen. Kaya magkakaroon ka ng cravings ngayon, kahit nalasa mo na siya, gusto ko ng Belgian. Bakit ang Jollibee, ang kanyang commercial, langhap, sarap to the bone? Kasi gusto nilang ulit-ulitin mo yung cravings na meron ka. So, mga kapatid, yung mga sponsor sa life natin, they can sponsor an event in your life or support a project into your hands. Naalala niyo si Joseph Arimathea? Sino nakakilala si Joseph Arimathea? Nang ang katawan ng ating judge, sa Matthew chapter 25, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo, nang ito ay ilibing at pagkatapos, nasa krus pala, sorry. Nung nasa krus, hiningi ni Joseph Arimathea na disciple si Christ, isang businessman na disciple, ang katawan ng ating Panginoon para ilibing sa kanyang libingan. Yung future niya, yung libingan, pero binigay niya kay Lord. Kasi bakit? Kasi si Lord ang kanyang future. Ini-sponsor niya kasi walang paglilibingan. Diba, sasabihin ganun kasi, ang galing din ng Lord eh. Pag walang paglilibingan at kung saan lang dadalhin, sasabihin ninakaw ng mga alagad. Pero sa isang maayos na libingan inilagay, doon sa Jerusalem. At pagkatapos, di ba, mayaman pa yung magpapalibing. Ang hirap ngayon, i-deny na merong nag-resurrect. Bakit? May nag-accept para lumibing. Ang galing. Di ba? So, may nag-sponsor. So, in our life, may mga taong nag-i-sponsor sa atin. Alam niyo, nakapag-aral po ako sa Bible School. Kilala si Brother Alex, yung binarel na presidente ng San Pedro Transport. Yung binarel niya. Nakagraduate muna kami bago nangyari yung trahedya yun. Elder natin siya sa Jirac. Alam nyo, sila yung may pera, ako yung mag-aral. Wala naman akong pera pambayad. Alam mo ginagawa nila? Tinutulungan nila ako sa tuition, tapos hindi ako namamasahe kasi 4 sila, sinusundo ako sa bahay, iangkas ako sa motor. Tapos pagkakain ng tanghali, para silang mga Fernando po, na nililibre ako sa pagkain. Alis yung pera ko, hindi ko nagagalaw. Tapos, kahit nung graduation, andyan, tumutulong sila. Natapos po ako sa pag-aaral sa ganung kalakaran. Yun naman, pag may mga discussion, kasi, halimbawa, grupo ng mga Yemelib, grupo ng Metodista, grupo-grupo yan eh.
Tapos kami yung grupo ng Pentecostal. Nag-aral doon. Pati teacher namin, may mga discussion. Ako naman yung pinanglalaban nila. Ako madalas leader nila, kapartner nila, tagagawa ng assignment nila. Okay lang yun, basta makapag-aral. O nakatapos po ko ng 4-year course. Sa tulong nila. Nakagraduate po ko ng Bachelor of Theology. Dahil may mga taong hindi po nagkuripot. Narinig niyo ba ako? Hindi nagkuripot para lang makatulong sa isang tao. Amen po. Kaya dapat ma-maximize natin yung ganito. Pag may mga kaibigan kang ganito, nako, wag mo nang lalayuan. Amen? Yung madalas nanlilibre, yung hindi nagbibilang kapag nanlibre. O ako naman nagbayad nakarana, kayo naman. Hindi ganoon. Basta para sa kanya masaya siyang nagpapakain. Si Pastor Laoy, kilala niyo, Brice? Gusto niya yung nagpapakain ng mga pastor. Hindi namin maunahan niya pagbunutan. Kilala si Pastor Edgar? Kahit si Pastor Ramon napakagalante niya pag kami mga pastor magkakasama. Okay? Sponsor. At ako naniniwala, yung katabi mo ay isang dakilang sponsor. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kapatid, andito lang ako. Kaapat, recommenders. Ayan, mga ewan ko, tama English ka, ginamit ko na lang yung salitang recommenders. Mga nagre-rekomenda. Yung galing-galing magrekomenda. Uy, wala kang pera, kailangan mo ng pera, punta ka kay Nanay Minyang. Pag wala yun, maghahanap din niya si Nanay Minyang. Recommenders. Yung nagsasuggest, nagbibigay ng mga option sa buhay po natin. There are people. Di ba yung babae, yung bata, recommenders yun eh. Meron po doon, propeta sa Israel. Punta po kayo doon, gagaling po kayo. Sabi niya, yung word niya, siguradong gagaling kayo. Tawag doon, recommenders. They may function as one of occasionally or an irregular or regular support. They can sponsor, recommenders, there are people that can recommend you in a place where you are not known or your own voice cannot be heard. May mga tao talaga. Alam nyo, halimbawa, parang ganito, no? Alam ko marami rito na di ko alam, pero alam nyo. Halimbawa, pag sinabi kong, saan magandang maligo ng hot spring? May magsasabi niyan, isa sa inyo. Amen? Saan magandang hospital? The best hospital meron sa buong Pilipinas, Carsigma. Controversial na Carsigma. Hindi natin may pagmalaki yung hospital natin. Lagi mo kang bibig na lang, magaling sa Carmona, pagamutang bayan. Sa atin, hindi natin magaling ang Carsigma sa GMA. Nalulungkot po ako. Kasi minsan na akong nagdala dyan kay Nanay Anita sa Carsigma. Nanay, no? Nakipag-away pa ako doon. Para lang tanggapin lang. Tapos i-discharge naman eh. Ibababa lang ng ambulansya kasi ang protocol, pag hindi tinanggapin ng other hospital, yun ang bilin. Ibabalik si Nanay Anita sa Ilocos. Biruin mo yung biyahe from Ilocos, papunta rin, napakahirap na. Dahil hindi tatanggapin ng Carsigma, ibabalik ng Ilocos. Dahil sino nag-utos? Alam niyo kung sino? Senator Amy Marcos. Sikat si Nanay Anita sa Ilocos, alam niyo ba? Artista yan doon. Hindi totoo po. Yun ang sabi ng driver na ambulansya. Ang bilin sa amin ni ma'am, pag hindi tinanggap sa Maynila, ibalik sa Ilocos at doon na i-confine. Siyempre, hindi naman kami papayag, ang layo na ng biyahe, babiyahe ulit pabalik. Na-stroke na nga eh. Pero God is good. Diba? Alam niyo na yung istorya, sa De La Salle pala. Pang De La Salle ka pala, Nay, hindi ka pang Carsigma. Dahil sa De La Salle, na-admit siya sa De La Salle. Tapos, ang maganda, hindi namin alam, dahil nag-aalala kami, ang mahal ng babayaran, player pala ni Sister Perly, yung head ng OPD doon. Saan ka pa? Doon talaga pinadadala ni Lord kasi yung mag-aasikaso, yung head doctor. Ang galing ng Lord. Tapos ayaw sunduin ng ambulansya ng Gregoria. Nako, talaga namang, pag hindi nyo,
Pag hindi nyo sinundo yan doon, susumbong kayo sa asawa ni Kap. Si teacher si ma'am asawa ni dating kapitan ng Gregoria. O yun, di sinundo, labas. Sige po, pastor. Sabihan ko yan, sasabihan ko si Kap. O, dali-dali yung driver. Ano po? So God is good. Amen? Dahil there are recommenders. Kaya may mga tao, pakinggan nyo yung mga sinasabi ng tao. Tapos piliin nyo lang kung alin yung dapat. You will have to decide. Amen po? Kaya dapat medyo may alam ka sa mga rekomendasyon eh. Para nang sa ganun, alam mo, yung mga proseso, halimbawa, paano kumuha ng ganitong permit? O meron pala rito, magtanong din kayo sa GC. Paano po kumuha ng halimbawa, kumuha ng police clearance? Tanong ka sa GC natin, kasi maraming kumukuha ng police clearance yan. Nag-post ka sa Facebook, paano kumuha ng police clearance? Magpa-clearance ka, yung pala may kaso ka. Diba? Yun nga po, recommenders. Alam mo ba yung katabi mo, recommenders yan. Magtanong-tanong ka pag may time. Ikalima, salamat, malapit na si Pastor. Intercessors. Pahalagaan at pagyamanin niyo mga taong nagpe-pray sa inyo. Intercessors. Di ba, nasarap, anong pakiramdam kapag alam mong pinagpe-pray ka? Marami pong humihingi ng panalangin sa akin sa ibang bansa. And whenever I hear this, mga ganitong hinihingi nila, instantly, we pray. Nagpe-pray po kami. Okay? So they are intercessors. These are people supporting you in prayers for the fulfillment of God's plan. Yun ang ibig sabihin ng intercessor. And purpose in your life. Okay? Okay. So, ika-anim, overseer. Overseer, yung mga taong tinalaga ng Diyos sa inyong buhay para magbantay sa inyong spiritual na kalalagayan. Amen po? Hindi ko po, ako buti na lang binigyan din ako ng Diyos ng tiyaga. Yung, kung hindi man kita madala sa Panginoon sa first season mo, well, I will wait for second season, third season, fourth season, fifth season, until makarating ka sa Panginoon. Di po ba? Hindi po ako basta-basta nag-give up. Kasi alam ko na I will be accountable sa mga tao na pinabayaan, ika nga. So, hindi ko man nakikita ang lahat, but I always include everybody in my prayer. Kasi nga po, iba yung may Panginoon kasi. Alam niyo yung mga patotoo? Si Ma'am Jane, naalala ko nung una niyang salta rito, unang dating niya, kinausap niya ako, Pastor, gusto kong mag-fulfill yung destiny ng Lord sa akin. Yung gustong gawin ng Diyos, mag-serve sa Kanya. So sabi ko, Ma'am, enjoy nyo dito. Kasi ibibigay sa iyo ng Panginoon. So kahit guidance counselor siya, alam niyo naman ang guidance counselor, yan yung non-teaching. Yung mga teacher walang pasok, pero yung mga non-teaching pumapasok. Tapos pag may documentation, dahil sila na yung mga trustworthy person dyan sa school, yung mga principal na sino man dumarating, sila na yung pinagkakatiwaan gumawa ng mga papel, pinagkakatiwalaan. So ibig sabihin, ang daming load. And yet, leader siya ng kamalayan. And yet, nakakapag-Bible study siya. Super busy po yan. Diba? And yet, tumatanggap ng mga award, number 1 pa. Nakalagay, nakita niyo po, the most outstanding non-teaching personnel in the whole GMA. Taga-Jirax ano siya yun. Amen? Kaya laki-laki yung tuwa ko pag nakakarinig ako ng... Alam niyo ba, yung bandang, may second band tayo eh. Sila yung mga Mandarin speaking student. Yung mga selected pupils ito, yung mga second band natin, na tumutugtog tuwing Miyerkules. Alam niyo, nasa special section sila. At napaka-attentive ng section na kapag magtuturo ko sa kanila. Nakikinig sila, tapos very informed sila. At pagkatapos nakipag-discuss, yun naman ang gustong-gusto ko. Diba? So, nandito sila ngayon.
nagbabanda sa atin, tumutugtog. At naniniwala ko dadali nila yung buong section nila. So, ang galing ng Panginoon, no? It added numbers to us na kung saan very talented, very skillful. Nung dumarating dito, may mga makukulit, umuuwi, desente. Marami pong naging desente rito ng kabataan. No? Lilitaw yung kulit niya, hindi mawawala yung kabataan. Pero hindi yan magtatagal. Kay pastor pa. Babait at babait yan. Ano po? Amen? Wala pa namang nanduro sa akin na mga kabataan na makulit. Subukan lang nila. Andyan si Brother Jude. Bago dumating sa akin yung kulit nila, nakatiklop na yon. Pero yun nga po mga kapatid, overseer, pahalagan nyo po ang mga taong nagpapayo sa inyo, nag-aalaga sa inyong spiritual. Kasi mga kapatid, very rare na makatagpo talaga kayo ng mga overseer sa life ninyo. Yung mga somebody that is concerned within your spiritual